Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa atin pong lahat na nanonood, nakikinig dyan sa ating FB Live, saan man kayo naroon ngayong gabi. Kayo man ay nandyan sa dako ng Amerika, sa dako ng Hawaii, ng Saudi Arabia, saan man po kayong dako ng daigdig ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw po ng Miyerkules dito sa Pilipinas, kami po ay natutuwa, nagagalak na tayo po ay pinagbibigyan pa ng ating Panginoon ng pagkakataon upang makapag-aral at makapagbahagi ng kanyang banal na salita ngayong gabi. Maging tayo dito sa Pilipinas, medyo naghihigpit ngayon, kaya wala po tayong mga face-to-face na mga services, pero hindi tayo mapigilan sa pamamagitan ng live broadcast na ito sa pamamagitan ng ating FB Live. Kaya ngayong gabi po, welcome po sa lahat po ng nandyan ngayon, naka-tune in sa atin, ang ating mga kapatid sa pabahay, maging sa JCCF family, Panginoon, na kapatid sa Panginoon ng mga JCCF family, welcome po at good evening po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay pag-uusapan natin, pag-aaralan natin ang patungkol sa pananampalataya. Dahil sa ganito pong mga pagkakataon, pag tumitindi ang problema, medyo nauuga ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Minsan nagdadalawang isip ang bawat isa sa atin kung ang Diyos ba sa panahon na ito ay may ginagawa o may magagawa pa para sa ating mga problema at mga pangangailangan. Kaya ang tema po natin ngayon ay, where is your faith? Ito po ay pag-aaralan natin sa aklat po ng Lucas chapter 7 verses 1 to 10. Luke chapter 7 verses 1 to 10. Kung kayo po ay may Biblia, ay sundan niyo po ako dito sa aklat ng Lucas chapter 7. Ang sabi po ng verse 1, when Jesus had finished saying all this, he went back to Capernaum. And verse 2, now the highly valued slave of a Roman officer was sick and near death. Verse 3, when the officer heard about Jesus, he sent some respected Jewish leaders to ask him to come and heal his slave. And verse 4, so they earnestly begged Jesus to come with them and help the man. If anyone deserves your help, it is he, they said. And then verse 5, for he loved the Jews and even built a synagogue for us. And verse 6, so Jesus went with them, but just before they arrived at the house, the officer sent some friends to say, Lord, don't trouble yourself by coming to my home, for I am not worthy for such an honor. And verse 7, I am not even worthy to come and meet you. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. And verse 8, I know because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say go, and they go, or come, and they come. And if I say to my slaves, do this or do that, they do it. And verse 9, when Jesus heard this, he was amazed. Turning to the crowd, he said, I tell you, I haven't seen faith like this in all the land of Israel. And the last verse, verse 10, and when the officer's friends returned to his house, they found the slave completely healed. Tayo po ay sandaling manalangin. Lord, salamat po ngayong gabi for the privilege and honor to share your mighty words. Ang iyong mga salita po ay buhay. Kaya ngayong gabi po, hayaan niyo pong ang mga salita niyo po na aming pag-aaralan ay patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa amin ngayong gabi. Sa mga nakikinig at nanunood, Panginoon, let your Holy Spirit, Lord,
ang mag-saturate ng aming mga puso, ng aming espiritu at kaluluwa ngayong gabi upang ang iyong mga kapahayagan ay magkaroon ng bunga ng pagtalima sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ngayong gabi, O Diyos, maging ang mga may sakit at karamdaman, amin ito pong hinihiling sa iyo, and we declare complete healing sa mga nahawa ng COVID-19 dito sa San Jose del Monte, sa buong Bulacan, at maging sa buong Metro Manila, Panginoon, at sa buong Pilipinas, and we may say all over the world, O Lord, lalo na ang iyong mga anak na nadamay sa COVID-19 na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil may tiwala kami ngayong gabi na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak na pinadaan mo sa ganitong problema sa kanilang buhay, Panginoon. Dahil ito po ay isang paraan mo, Panginoon, upang maranasan nila ang milagro ng buhay, the gift of life, the gift of healing na iyong ibibigay sa mga taong nagtitiwala sa iyo, Panginoon, lalo na ang iyong mga anak. Kaya ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo po kami. Let your Holy Spirit control our mind, our heart, and our soul. Maging ang iyong lingkod, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, with the power of your Holy Spirit. Gawin mo po akong mapagpakumbaba ngayong gabi sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, ngayong gabi as we give you honor and as we give you praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen and amen. So, salamat ngayong gabi. Patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Where is your faith? Sa atin pong introduction, some of us make excuses for lack of faith. Ang iba would say, we have been only a Christian for a short time. Sabi nila, bago lang po kasi ako, kaya ganito lang po ang aking pananampalataya sa Panginoon. And sa iba naman, sasabihin nila, I have experienced major setbacks in life. Marami akong pinagdaanan, maraming hirap, maraming problema, nag-struggle ako, kaya ito lang po ako ngayon, ang aking pananampalataya. And number 2, many people struggle with what faith is and how to know if they have great or little faith. Minsan di na alam kung ano ba yung pananampalataya ko. Mayroon ba talaga ako o gaano ba kalaki ang aking pananampalataya? Na kung minsan, ang sabi lang ni Lord sa atin, kung magiging kasing liit lang ng butil ng mustasa, ang ating pananampalataya, we can even move or we can even command mountains or kahit imposibleng bagay ay mararanasan natin o makikita natin o ma-experience natin dahil sa maliit lang na pananampalataya. Kaya ngayong gabi po ay patuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon amidst the surge of different variants of COVID-19 na nandito ngayon sa Pilipinas. Punong-puno po ang mga hospitals natin, ang 3 hospitals natin dito sa San Jose del Monte. Halos hindi na po sila tumatanggap ngayon ng mga for confinement, lalo na yung mga COVID-19 patients. But God will deliver His message, will deliver kung ano ang nais niyang ipakita sa atin ng mga anak niya, lalo na sa buong daigdig. And number 3, as Jesus travels around Galilee and the adjoining regions, He was occasionally amazed by the lack of faith of the people. Parang namamangha siya. Kasi sa kakulangan ng pananampalataya ng mga taong who would have been convinced He could do anything. Kasi marami nang nakakita, even ang patay ay binubuhay niya. Halimbawa ay si Lazarus. But these people who have witnessed or even heard kung ano ang kanyang pinapangaral, ay parang they lack the faith not necessary para magpatuloy kahit sa kabila ng may mga problema sa buhay. And number 4, truly, a life of faith is not easy. Totoo naman po yun. It requires everything we have got. Kung ano yung natutunan natin, ano yung mga na-experience natin. But if only we could put ourselves in God's hands without reservation, we can
He can give us, or God can give us blessings far more valuable than all the wealth people are pursuing. Yun po, kung may pagkakatiwala lang talaga natin ang ating sarili without reservations in God's hand, lagi tayo makakakita o makaka-experience o makakabalita ng ginagawa ng Diyos na kamangha-mangha rather than pursuing what people today are pursuing na mga material and wealth. Number 5, and as we study Luke chapter 7 verses 1 to 10, we will see a Roman officer who had no background and faith. Wala siya, isa siyang Romano isa siyang sundalo ng Emperyong Roma na pinadala doon sa Israel. He had no background and faith with God, with our God. Yet, he understood something very important about Jesus. Yun po yung makikita natin. Bagamat wala siyang background sa pananampalataya ng mga Hudyo o na tayong maging mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos, yet, he understood something very important about Jesus, that Jesus could perform miracles even at a distance. Yun po ang nakakamangha dito. Dito nagulat ang ating Panginoong Hesus. Kaya pag-aralan po natin. Ang una, yung verses 1 to 5. Pagbabalikan po natin yung verses 1 to 5. Ito po yun. When Jesus finished saying all this, marami kasi siyang pinangaral sa chapter 6, chapter 5. Marami siyang sinabi at ipinangaral, ipinamalay sa tao. Bumalik siya. He went back to Capernaum, doon sa lugar ng Galilee. And number 2, verse 2, Now the highly valued slave of Roman officer was sick and near death. Nasa bingit ng kamatayan ang slave ng Roman officer na ito. Ito po ang kwento natin ngayong gabi. And verse 3, when the officer heard about Jesus, alam niya kasi nababalitaan, matunog na matunog ang pangalan ni Jesus nung panahon na yon. So, he sent some respected Jewish leaders. Kasi bagamat sa Romano, marami din siyang naging kaibigan ng mga leaders, mga Jewish leaders. At ang sabi pa nga ay nagpagpagawa pa nga siya ng sinagoga para sa mga Jewish leaders na ito. Kaya, he sent some respected Jewish leaders to ask him to come and heal his slave. And verse 4, so they earnestly begged Jesus to come with them. Nakiusap po yung mga Jewish leaders na ito. Na siya ay samahan, papunta doon sa bahay ng Roman officer na ito. Sabi nila, if anyone deserves your help, it is he. They said to Jesus. Namanig sila kay Jesus. Talagang nakiusap sila. And then verse 5, for he loved the Jews and even built a synagogue for us. Ano ba ang mga pangyayaring ito na nais ipakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kwento na ito dito ng Roman officer? Yung verse 1 to 5 na yan, ang puntos natin na makikita dyan, may dumating na problema doon sa Roman officer. Yun po ang kadalasan nangyayari sa buhay natin. Kahit na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, eager to serve God, marami tayong ginagawa para sa Panginoon, but there are and there will be. Hindi po tayo exempted sa mga matitinding problema. Kaya ito po ang dapat nating makitang principle dito. God allows problems and troubles in your life. Hindi po tayo pinangakuan ni Lord na hindi na tayo mahihirapan ng problema, ng mga pangangailangan. There will come always a time in our life when ang tingin natin ay matindi ang problema natin. Ang tingin natin ay parang mahirap. Ito po ang test ng ating buhay. Kaya letter A, 4 months, the Roman officer had heard stories about Jesus. Si Jesus kasi mula nung
siya ay mangaral kasama ang 12 disciples at maraming mga nakakita kung paano siya gumagawa ng himala. Marami siyang kasama kahit maraming balibalita sa kanya. At ang Roman officer na ito, this Roman officer heard stories about Jesus who was traveling around Galilee preaching strange new truths. Mga bago, kaya maraming namamangha sa mga katotohanang ibinibigay o itinuturo ng ating Panginoon. Kasi sa kanila, strange yun. Parang hindi yun ang tinuturo ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo nila sa sinagoga. Preaching strange truth and healing people. Ito hindi ito normal na ang isang mangangaral ay nakagaya ni Jesus ay nagpapagaling. At hindi lang nagpapagaling, maraming himala na ginagawa. Kasi nung kapanahon na nila, parang hindi na nangyayari yon nung mga panahon na yon. After the silence of God na 400 years, dito lang uli para sila nakapanood o nakamangha sa mga ginagawa ng Diyos. Pero nung panahon ng mga propeta, ay madali lang nangyayari yon. Nagpapakita ng himala ang ating Panginoon. And letter B. The Roman officer then had a servant who was sick and dying. Siguro mahal na mahal niya talaga yung servant na ito at sa ibang nagbigay ng mga pag-aaral dito ay sinasabi nilang ito ay Hudyo, yung kanyang servant. Malamang kasi hindi sila gagawa ng kanyang alipin na kapwa Romano. So, kaya mas malamang yun ay Hudyo. Pero tingnan niyo po, dahil nga siya ay nagpadala pa ng mamamanhik sa ating Panginoong Hesus, nagpapakita ito ng kanyang pagmamahal sa kanyang slave or sa kanyang servant who was sick and dying. Kaya, yung tung Roman officer na ito, ang letter C, so the Roman officer sent some respected Jewish leaders to ask Jesus to come and heal his slave. Siguro maayos na rin yung kanilang relasyon, naging mabuting slave ito, at ang Romanong ito, makikita natin na talagang iba ang puso niya. Lalo na siguro nung panahon na medyo nagbabalita sa kanya patungkol sa ginagawa ng Panginoong Hesus. Maaaring may bearing din yon kung bakit bumabait siya doon sa kanyang kasi pati nga yung mga Jewish leaders naging kaibigan niya. So hindi siya, ibig sabihin, hindi siya abusadong sundalo, opisyal ng sundalo. So ang letter D, makikita natin na dito ang Romanong officer na ito na dapat hindi siya inaasahan na lalapit kay Jesus kasi hindi naman siya mananampalataya in a sense. Pero dahil nabalitaan niya ang ginagawa ng Panginoong Hesus, dahil mahal niya ang kanyang slave, inisip niya na lumapit sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga Jewish leaders na ito. Tayo po, sa letter D, kapag tayo po ay may malaking problema, sino ang nilalapitan natin? Ito po ang gustong nating makita natin dito. Na ito Romano, hindi siya Hudyo, wala ding eksena diyan kung saan nangaral sa kanya si Jesus. Ito lang ang eksena kung saan may encounter siya kay Jesus. Pero dahil sa kanyang narinig at nabalitaan, nagkaroon siya ng, sabi natin, kapirasong paniniwala kay Jesus. At ang tawag doon ay faith. Kasi hindi pa naman niya talaga nararanasan yun. Ngayon pa lang niya mararanasan. Meron na siya noon. Noong faith na yon. Dahil sa kanyang mga nabalitaan kung gaano ang mga himala na ipinakita ng ating Panginoon at kung gaano siya nagmahal. Kilala din niya si Jesus sa pamamagitan ng balita na yun na mapagmahal. He loved people. Kaya hindi siya nahihiyang lumapit. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, yung marami sa atin, ang iba ay matatagal na. Pag may problema ba tayo, lumuluhod tayo? O marami tayong ginagawa kung minsan nagkakaroon pa tayo ng kasagutan dahil may problema tayo, uminit ang ulo,
yung mga kinakausap nating tao para tumulong sa atin, minsan nagdi-disagree pa sa atin sa mga pamamaraan. Itong Roman soldier na ito, lumapit, ang kanyang naisip kaagad ay lumapit kay Jesus. Tayo po, ano man po ang problema natin, yun po ang unang prinsipyo na kailangan natin. Para tayo ay patuloy na magkaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Kailangan bang lumalapit po ba tayo kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin? Kaya nga po, sa ating training, sa ating discipleship, gusto natin na magkaroon ng devotional life ang bawat mananampalataya, lalo na dito sa pabahay. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, meron kang panahon makipag-usap sa ating Panginoon. Kasi yun lalo ang nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yung mga moments na yon, na tayo ay mga problema, sinasabi natin sa Kanya, inilalahad natin sa Kanya ang ating mga problema, and God answers such problems, such needs, then our faith ay lumalakas, lumalago ang ating pananampalataya. Kaya doon po sa verse 6, puntahan naman natin yung verse 6 hanggang verse 8. Verse 6, so Jesus went with them. Mabait talaga ang ating Panginoong Hesus. So Jesus went with them, but just before they arrived at the house, the Roman officer, sent some friends to say, Lord, don't trouble yourself by coming to my home. Huwag ka nang mag-abala, Panginoon, na pumunta pa sa aking bahay, for I am not worthy for such an honor. Dito pa lang ay makikita natin talaga kung ano ang puso ng Romanong sundalo na ito. Mapagpakumbaba ito. Kasi alam niya na si Jesus, marahil, mayroon na rin siyang insinuation na ito yung hinihintay ng mga tao. Sinasabi ito na yung Messiah. So, he is a respected preacher. He is a respected rabbi. Kaya, yung honor, sabi niya, I am not worthy for such an honor na bisitahin mo man lang sa aking bahay o puntahan man lang sa aking bahay. Ganito po. Kaya pala, marami siyang kaibigan ng mga Hudyo. And verse 7, I am not even worthy to come and meet you. Yung salubungin man lang siya. Alam niyo po pala yung ikaw ay mayroong kang, halimbawa, mayroong kayong imbitadong tao, speaker, yung ikaw pala ay sabihin sa iyo ni pastor, Brad, ikaw muna ang sumalubong doon sa ating distinguished na guest ngayon, na ating speaker, salubungin mo siya doon, sunduin mo siya doon. Yung pala ay honor ng isang, ikaw ang susundo sa isang honorable man of God. Yung pala ay honor. Minsan tayo, iba ang tingin natin doon. Pag tayong inutusan na sumundo o ipag-drive, di ba? Ako na, minsan nangyayari sa akin yon, na ako ang susundo doon sa bisita ng ating church. It is, pero ito, tingnan mo po, siya, I'm not even worthy to come and meet you. Kasi it's, yung isa palang honor, na ikaw ang sumalubong sa mga dignitaries o sa mga taong iginagalang at nirerespeto, na ikaw ang magsalubong sa Kanya. Ito ang sabi niya, just say the word from where you are and my servant will be healed. Grabe, amazing. Yun po yung sinabi ni Jesus. He was so amazed doon kasi hindi naman talaga siya mananampalataya. Hindi naman talaga siya nakikita ni Lord na dumadalo sa kanyang mga pangangaral. Kasi nga siya ay isang Romano. Pero ang kanyang paniniwala, sabi niya, just say a word. Kasi meron siyang alam dito sa verse 8. Nakadalasan ay hindi natin ito napapansin. Anong sabi sa verse 8 nitong Romano? I know because I am under the authority of my
superior officer. Alam ko ang sabi niya, kasi ako man ay under ng aking superior officer. They have authority over me. And I have authority over my soldiers. Ang sabi niya, I only need to say go, and they go. Or come, and they come. And if I say to my slaves, do this or that, they do it. Nakita niya, Jesus has the authority over everything, even life. Kaya pala doon sa kanyang pagsugo sa ating mga disciples, yung go and make disciples, nauna ron, ang sabi niya, binigay na sa kanya ang lahat ng authority in heaven and on earth. Nakilala yon nitong Roman soldier na ito. Kaya tayo din, alam natin ang authority ni Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos through Jesus Christ. Kung nandito pa siya sa lupa, and even today, nakaranas tayo magpalayas ng demonyo doon sa sinabi niyang, in my name, you can cast out demons. Nararanasan natin yun. Kasi yung ginamit nating authority is the authority of Jesus. At yung authority mayroon tayo because we are connected. Atang ito na ating binasa sa point number 2 natin. Ang point number 1 natin ay inaalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga problema, troubles in life. Dito naman, God wants you to understand. Gusto ng Diyos na maunawaan natin His authority and power over our needs. Ano ba ang needs mo? Wala bang kakayanan? Ang Diyos natin? Wala ba siyang authority over such person? Kung mas mataas man siya, kung siya ang problema natin. Ito po yun. God wants you to understand His authority and power over your needs, over our problems. Di ba? Napaka kamangha na mayroon pala tayong dapat unawain sa ating Diyos para tayo ay makapagpatuloy na magtiwala, lalo na sa panahon na ito. Very, very dangerous ang nangyayari sa ating paligid. But we can still trust God na mayroon siyang mabuting gagawin sa atin. Kung tayo man ay magkasakit, kaya niya tayong pagalingin. Yun po yung kailangan nating makita dito. Ano man ang pangangailangan mo ngayong gabi, ano man, whatever it is, whatever is your need, material man yan, kayang gawin ni Lord na ibigay yan. Kagalingan man yan, kayang ibigay ni Lord yan. Dahil Jesus is our healer. And letter B. The Roman officer was so humble. He may not have understood that Jesus was the Messiah. Diba? Maaaring hindi niya naintindihan yun na si Jesus was a Messiah. He was so humble nung siya ay magpasabi sa ating Panginoon. But he certainly, letter C, grasped the fact that Jesus had the power to heal his servant even at a distance. Kasi yun ang kanyang pinagkuhanan. Ako ay an authority. Pag sinabi ko, gagawin. But sabihin ko lang, they will do it. Mangyayari yun. Ganon din ang sinabi niya. Just say the word, my Lord. Just say the word. Naunawaan niya yun. This Roman soldier has certainly grasped the fact that Jesus had the power to heal his servant even at a distance. Kaya tayo maaaring hesitant. Halimbawa, minsan meron akong kaibigan nung araw noong nagagalit siya sa kanyang pamilya. Gagalit siya. Sinabihan ko siya ng, bro, sabi ng Bible, wag ba akong gamitan, bro, ng talata pag ganito. Para bang hindi kayang i-solve ni Lord yung problema niya sa kanyang pamilya. Di ba minsan kaya tayo? Rather than praying together sa mga problema, minsan nadadala tayo, natatangay tayo ng ating damdamin. Sinosolve natin yung problema ng galit din or ng contradiction, ng pagtutunggali. Pero kung maiintindihan lang natin
kung ano yung authority, yung power ng Panginoon. Hindi lamang siyang magpagaling. He is the peace maker, nothing. He is the Prince of Peace of all the earth. He is the provider ng lahat ng pangangailangan natin. Pinatunayan niya yan doon sa wilderness. Yan po yun. Ito, simple lang yung kanya na unawaan sa ating Panginoon na at a distance because he is authoritative. Kaya nga nung buhay niya si Lazarus, sinabi lang niya, Lazarus, lumabas ka dyan. It is a command na lumabas ka si Lazarus. It is his authority over death. Ipinakita niya na kahit patay ng 4 na araw, sinabi lang niya, Lazarus, lumabas ka dyan. Bumangon ka dyan. It's amazing. Ganon din po tayo. Ano man po yung needs natin. Grabe man ang problema natin. Kung mauunawaan lang natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos natin, kung gaano kalawak ang pagmamahal niya, kung gaano siya nagpapatawad. Minsan tayo ay hesitant kasi alam natin na hindi tayo perfect. Baka hindi ma-honor ni Lord ang ating prayer, baka hindi tutugunin ni Lord ang ating pangangailangan. Si Lord naman po ay hindi performance-based. He is looking into our hearts. Na sa ating paglapit ay nagsusori tayo sa ating mga pagkukulang, na sa ating paglapit kinikilala natin ang ating mga kahinaan. We surrender sa kanyang paanan. Then as He look on us sa pamamagitan ng puso natin, maraming ibinibigay si Lord dahil sa kalagayan ng puso natin. Meron naman siyang binibigay na grace kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit hindi tayo dapat pagalingin, because of His love and grace and mercy, we can receive such blessings from God. And letter D, kung maging kagaya lang po tayo ng Roman officer na ito at maunawaan talaga natin na si Jesus ay kaya niyang gawin ang lahat para sa atin, makakapamuhay tayo ng sagana. Yun po, kung maunawaan lang natin. Kung maging kagaya lang tayo ng Roman officer na sa maliit na nakita niyang kapangyarihan ng Panginoon, sa mga bagay na kanyang naunawaan, may limitadong kaunawaan na mayroon siya, at iginamit niya yung kaunawaan na yon dahil nakita niya, marahil na balitaan niya ng Jesus na ito ay nagpapagaling. Then on verse 9 and 10, ang makikita natin dito is God wants you to take a step of faith. God wants you. God wants us. God wants you to take a step of faith to experience great blessings. Kaya natin hindi madalas nararanasan ang dapat sana naranasan natin ngayon, naranasan natin kahapon, because we did not step up our faith. Gusto ni Lord kasi na hindi tayo nananatili sa ating mumunting pananampalataya. Kaya minsan may ginagawa siya para sa atin upang lalo tayong tumibay at lumakas ang ating pananampalataya. Ito yon. There are problems, there will be troubles na kakaharapin natin. Hindi para mawala tayo sa Panginoon. Because God is good all the time. It is just to stir up na pumunta tayo sa Kanya kasi hindi natin kaya yung problema. Hindi natin alam ang solusyon. Then we have to see God as the solutions ng lahat ng ating problema. Yan po yung dapat. Hindi ba mas maganda kung magawa talaga natin yun? Kaya ito, God wants you, sa pangatlo, verse 9 and 10, God wants you to take a step of faith to experience great blessing. Balikan natin yung verse 9 and 10, yung dalawang talata na ito, sa huli. Verse 9, when Jesus heard this, nung narinig niya, yung Romano na yun, na huwag ka nang tumuloy, Panginoon. Sabihin mo lang, gagaling na ang aking servant. When Jesus heard this, He was amazed.
Turning to the crowd, he said, I tell you, I haven't seen faith like this in all the land of Israel. Hala. Nandun yung 12, ba? Nandun yung 12. At yun ang sinabi niya. Ibig sabihin, maging doon sa mga 12 disciples, hindi niya nakita yun. Verse 10. And when the officer's friends returned to his house, they found the slave completely healed. Grabe. Tingnan niyo po yun. Kung ano ang nangyari doon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang sinabi sa ating Panginoon. Okay. Nawala yung aking outline. Okay. Okay. God wants you to take a step of faith to experience great blessing. A. Jesus had been spending time with Jewish leaders and common people, and they have seen His love and power. Yet, they don't believe very well. Ibig sabihin, pag dumating kasi sa punto ng mahirap na, minsan nababaling ang pananampalataya ng mga taong kahit napakinggan si Jesus. Pero hindi pa rin ganoon ka-establish ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Yun ang ibig sabihin doon. And letter B, the 12 disciples were handpicked by Jesus to follow Him. Alam niyo, ang Panginoon mismo ang pumili dito. At mayroon nga isa na hindi sumunod. So, hindi nagkamali si Jesus. Mayroon talagang distinct or ginawa niya eh. Siya yung pumili na gawin na hindi maniwala kay Jesus. They were handpicked to follow Him. But when Jesus said, I haven't seen faith like this in Israel, kasama sila doon. He meant them too. And they knew it. At alam nila yon nung narinig na sinabi. Wala man doon sa record, pero pwedeng nagbulungan sila. Nako. Sa pool tayo doon, di ba? Kung sa ating panahonan, pagka may nagpipreach si pastor, sasabihin natin, Amen. Or aray. O, di po ba? Tinamaan tayo doon sa sinabi, sa preaching na yon. Letter C. Jesus is throwing the same challenge to you and me. Sa ating panahon ngayon. Jesus is throwing the same challenge to you and me. Parang sinasabi niya, yung mga hindi nga masyadong naniniwala sa akin o dati hindi naman naniniwala sa akin, pero nung naniwala sa akin, matindi yung kanyang pagtitiwala sa aking kakayanan. Ganun po yun. Kayong mga naniwala sa akin. Kayong mga matatagal lang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kayong mga matatagal lang sumusunod sa akin. Do you have the same faith with the Roman officer? Letter D. Like the Roman officer, we may have not all the information about Jesus. Pwede tayong ganun din. Pabalik-balik lang tayo sa church, pero dahil hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin pinapamuhay masyado, pinipili lang natin ang salita ng Diyos, pwedeng we are in the same footing with the Roman officer. Kasi the information about Jesus, but we can trust Him to do greater things for us. Ito ang kailangan natin. Paring sabihin natin, ako po ay talagang hanggang dito lang kasi wala akong panahon mag-aral salita, wala akong panahon para mag-pray, makipag-usap sa Kanya ng matagal. Halos ilang salita lang ang aking prayer na nagagawa. Kagaya ng Roman officer na ito. Nagtiwala siya sa ating Panginoon. And tonight, we can also be the same. We can trust Him to do greater things for us. Meron ka bang mga dinidesire? Meron ka bang mga pinoproblema? Meron ka bang mga pangangailangan? Na tila ba, dahil sa nangyayari ngayon sa daigdig na ito, ay mahihirapan mong makamit o makuha o mangyari?
Jesus can do greater things for us if we can only trust Him. We need to take a step of faith to experience the God's greatest blessings. Ano yung faith na yon? We kneel down, ibigay natin kay Lord, at kung ano ang plano natin, sabihin natin sa Kanya, then that plans, gawin natin, tingnan natin kung kalooban ng Panginoon, tingnan natin sa salita ng Diyos, then go, then wag tayong matakot, kayang ayusin ni Lord ang ating mga pagkukulang at pagkakamali. That is a step of faith. Kaya sa ating conclusion po ngayong gabi. Una, huwag tayong magulat kung may dumadating na problema sa atin. God allows problems and trials to come our way. Yun po ang unang dapat nating matutunan ngayong gabi. Pangalawa, ano ba yung second? Kailangan nating maunawaan. God wants us to understand His authority and power over our needs. Let's see. Tingnan natin, balikan natin, ano ba yung mga nalaman mo, nagawa ng ating Diyos? Ano ba yung ginawa niya sa Israel? Ano ba yung mga nagawa niya? Kung mayroong nagpapatuto, ano ba yung mga narinig mo, ginagawa ng Diyos sa ating kapanahunan? We have to understand. Kailangan nating maunawaan na may kapangyarihan ng Diyos natin sa lahat ng ating pangangailangan. And pangatlo, we have to take a step of faith to experience greater blessings na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Tayong lahat po ay umuko ngayong gabi. Father, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon. Thank you so much for your love. Thank you so much for the understanding na nais mong ibigay sa bawat isa sa amin. That we are in a pandemic worldwide, maging dito sa Pilipinas, nagpapatuloy ang pagdami ng nahahawa ng COVID-19, Lord. But you are our God, Lord, who loves us so much. Hindi mo intensyon na ang bawat isa sa amin ay pahirapan, Panginoon. Kung kami man ay dumadaan, Lord, sa ganitong sitwasyon ng aming buhay, kung kami man po ay nadadamay sa sitwasyon na ito, Lord, there's something, Lord, na nais mong maging matatag kami. Nais mong magtiwala kami. Nais mong iangat ang aming pananampalataya sa iyo. Nais mo, Lord, na matutunan namin ang magtiwala sa iyo sa kabila ng mga tila. Wala na kaming magawa, Panginoon. Kagaya ng Roman soldier na ito, Panginoon. Hindi niya kayang ibigay ang kagalingan sa kanyang servant. Maybe we are in the same situation, Lord. Nakikita mo yon, Panginoon. Meron kaming mga kaibigan, mga kamanggagawa, marahil at mga kakilala na they're undergoing such circumstances in life na hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Lord, we come in your presence. We come in your love. We come in your grace and mercy. Abutin mo po ang mga taong ito. Abutin mo po ang mga nahihirapan. Bigyan mo ng kagalakan ang puso na nila na may pag-asa sa iyo, Panginoon. Meron kang nais gawin sa amin, Panginoon. Nais mong iparanas ang pambihirang magagawa mo para sa amin, Panginoon. Lord, salamat mo ngayong gabi na binigyan mo kami ng iyong mga salita, Panginoon, to comfort us, to give us hope, and to glorify you tonight, Lord, sa pamamagitan ng pagtitiwala namin sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon namin sa iyong mga salita, Panginoon, that you have loved us so much, that you have even given your life for us, na walang bagay na hindi mo ibibigay para sa amin, Panginoon, dahil mahal mo ang bawat isa sa amin. Kaya ngayong gabi, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming natutunan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong gabi na nakinig. Ano man ang kanilang pangangailangan, ano man ang kanilang problema, whatever their faith is, Lord, meron kang nakalaan na pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po ngayong gabi, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Thank you for healing. Thank you for the provision, Panginoon. Thank you for the joy na ibibigay mo sa amin at binigay na ngayong gabi. Salamat po, O Diyos. Ama, ito po ang dalangin namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen
Amen and amen. God bless po. Good evening. Maraming salamat po sa inyong lahat.